Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonorin nyo rin ang inyong sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa inyo. Naging 5. Maganda sana to. Kaya 8 of Swords ang dulo. Wow! May 2 pa lang 8. Kaya yan. Ay! Ang dami pala. 3 pala yung 8, oh. Oh. Akalain mo nga namang nagdoble yung mga kinuha kong cards. At akalain mo magkasya sila sa screen. Di ba? Bongga. Pero kung malaki yung cards, hindi siya kasya. Kaya mahirapan ako nito. Ang daming cards. So, malalim na interpretation ito. Ang nag-stand out sa akin ay 3 yung 8. So, ang dating sa akin, major change. Na pwedeng mangyari. Ito yung change na akala ng iba sa inyo ay best. Okay? Kung baga, dahil akala nga nila ay itong naisip nila ay maganda. Nakikita nila yung pros and cons nung decision na to. Pero lumalamang yung cons. Kaya lang nga, feeling ng iba sa inyo ay isa tong decision na to na magdudulot ng success sa iba sa inyo. Kaya lang, hindi nga. So, parang nabubulagan yung iba sa inyo. So, ganun yung dating nilang lahat sa akin. May mga gusto kayo, nakikita niyo yung pros and cons. Kaya lang, dahil gusto nyo nga to, nabubulag kayo. Ganun din. Parang ini-snub nyo yung red flags. Ganun So, tatama to sa relasyon. Sabihin natin, yung relasyon lang na hindi kasal. Okay, wag na mangamba yung mga kasal. Dito para sa inyo. Baka para to sa... Kung kasal man kayo, di baka para to sa someone na malapit sa inyo na hindi kasal. Okay? Pero kung hindi kasal yung nanonood, di pay attention. Okay? Kasi doon nga tatama tong reading sa mga pamilyadong hindi kasal. Well, ang dating kasi may nakikita ng red flags yung iba. Kaya lang nga, dahil sa sobrang pagmamahal nila dun sa tao, sa partner, ini-snub nila yung red flags o intuition.
Na para bang, yun yung major change na kailangan gawin sa December na to. Kailangan ng i-face ang fears. I-confront. Ang dapat i-confront. Ganun eh. Teka. Lalagay lang ako ng alcohol sa kamay ko. So, yun lang ang magiging way para mag-heal ang iba sa inyo sa pamamagitan ng pag-face ng fears. May mga decision kasi, whether kayo mismo o yung person nyo, na nagkukos o magkukos ng conflict dito eh. Na parang bang ang clarity ay para makuha nyo yung solution o clarity, huwag nyo limitahan ang sarili nyo, huwag kayo matakot. Kasi magso-soul searching kayo dito eh. So again, pamilyado, di kasal yung sinasabi ko. Pwede rin namang tatama to sa mga taong nasa long distance relationship pero hindi nga kasal. Pwede rin yung clue. Okay? Yung tatamaan ng wedding na to. Anyways, tingnan natin kung ano pang masasabi natin dito. So, dito sa deck na to, in general na to, whether kasal kayo, single, o hindi kasal, pero in a relationship, pangkalahatan na to, itong tatamaan ng wedding na to, sa deck na to. Ano yan? Well, sa combination na to, change na naman, oh. Kasi yung 8, double 8 eh. Di ba yung 8 ay Scorpio? So, change na naman. May major change talaga. Na maaaring mangyari sa buhay ng iba sa inyo. Ito, in general na, di ba? Kanina, sa pamilyado lang, na hindi kasal. Na, ayun nga, hindi niya makonfront yung partner niya kasi may nakikita siyang red flags na parang bang hindi niya na pinapansin yung red flags. Natatakot siya na kapag nag-open up siya, baka mag-away lang sila. O natatakot siyang iwan siya. So, wala siyang ginagawang action. Although, nahirapan siya. Kasi, syempre, maraming bumabagabag sa isip niya. So, ang action ay confront, di ba? Ang fears. Pero dito sa case na to, diyan sa dalawang card na yan, walang sinabi. Parang in general na. Ay, Scorpio pala tong reading natin. Diyos ko po. Hindi ko na malimutan. In general, kasi siya parang meant to happen. Itong change na to sa iba sa inyo. Kailangan mag-surrender sa universe. Ayun pala, surrender. May divine order kasi. So, parang universe mismo yung may gawa nung change. Pero maganda ko i-clarify natin. Ano ba itong change na to? Parang kailangan para sa maturity. Kailangan ma-change ang
parang pattern na ginagawa ng iba sa inyo. Mukha siyang negative pattern. So, kailangan daw ng balance. So, sa madaling salita, may kailangan kayong i-release na o i-let go na negative pattern para makuha ang balance. Yan itong hangman na ito. Actually, ang dating kasi, matagal na to eh. Matagal nang nangyayari, kaya lang hindi nga matanggal. O, maayos. Parang ano eh, nagpo-procrastinate kayo dito sa hangman. Pero dahil nandito yung Queen of Wands, so isipin nyo, literal na lion, lioness yan. Kasi ang lioness eh, ano siya, action-oriented. Mas action-oriented pa siya kaysa doon sa lion, kung mapapansin. Sabagay, may kanya-kanyang role kasi sila. Gising yung lion sa gabi, yung lioness yung sa araw. Kasi mas mapanganib sa gabi. Kaya dapat, yung king talaga yung gising sa gabi. Diba? Kahit dito naman sa, ano eh, sa mundo ng mga tao. Diba? Mas nakakatakot sa gabi. Pero dito sa case na to, ang gagawin nga ng iba sa inyo ay iibahin na nila ang pattern. Okay? Kumbaga ano to eh, matagal nang nangyayari. So let's say, bad habits, hindi nila matanggal sa sarili nila, hindi nila maayos. Eh, mahirap naman talaga, di ba? Yung may sabi, madali ang change. So, dahil nagiging toxic na nga yung sitwasyon, ang mangyayari, sila na rin ang makaka-realize na kailangan na talaga i-let go o i-release o kailangan na ng change para sa healing. At ang huli, at magbubunga ang pinaghirapan dahil reward, award card dyan, di ba? Nine of Pentacles. Yan yung provision ng labor. So, yun na siguro yung major change yung sinasabi ko dito. Parang universe na mismo ang magdidikta. Wala ka nang magagawa. So, example niyan, toxic relationship. Alam na nga sa sarili na toxic yung partner, hindi makalis sa ganung sitwasyon kasi syempre mahal mo. Mahasa ka pa rin. Kaya lang nakikita ng universe na nagiging toxic na nga. So, siya na mismo ang mag-aalis sa iba sa inyo sa negativity. Ganon, whether you like it or not. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Kahit sa akin dati. Parang universe na mismo ang gagawa ng paraan para ilayo ka sa panganib na hindi mo maisip at first kasi nga nabubulagan ka sa pagmamahal, di ba? Ganon. So, expect natin ang major change for the better. Para sa mga Scorpio. So, case-to-case basis, kung anong negativity ang nangyayari sa buhay nyo, na para bang pupwersahin kayo ng universe na mag-act on it. Do an action, make a move, ganyan. Anyways, so, nasa sa inyo na yan kung anong reward, okay? Ang makikita nyo sa December. Basta i-expect natin na kung may gagawin kayong action na mahirap, may reward yon sa madaling salita. Okay? Kung
gawa ka ng way na ialis ang sarili mo dahil mahirap yun, di ba, sa part mo. May reward yun. Okay? Kung ano man yung paghihirap na ginawa mo, may reward sa bandang huli. In short. Anyways, punta tayo dito sa last deck. Past life connection. Someone with heavy influence from a past life is with you. So, ito na nga siguro yung sinasabi kong yung iba sa inyo ay nasa toxic situation, toxic relationship, na hindi sila makaalis-alis. Kasi past life connection, may past life connection. So again, may iba sa inyo na nasa past life connection, heavy influence mo. So, paano nyo malalaman? Kapag intense yung energy nyo pagkasama nyo yung taong to. So, isa yon sa magiging basihan nyo. Kung may past life connection kayo o wala. O immediate attraction, immediate connection, magangang loob. Depende. Kasi, di naman lahat na nasa past life connection ay negative, di ba? May iba naman na hindi. So, kung magangang loob mo, so, more like, nagkakilala na kayo sa past life. Kung intense naman, sobrang intense na toxic. So, probably, ganun din yung nangyari sa past. Na parang umulit lang sa present. So, siguro, ganun na kayo dati sa past life. Tapos, nag-reconnect lang ulit dito sa present life. At this time, sa present life, may change na yan. Parang may unfinished business kasi na nangyari. So, sa present life, matatapos na yan. Kaya pinag-connect. Ganun ang dating kung toxic yung naging connection sa past life. So, ibig sabihin, mag-i-end na yon dito sa present life. Yung mga good naman, example, yung mga soulmates, di ba? So, pinagtagpo dito sa universe para tulungan ng isa't isa for the better. So, case-to-case basis. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh.